So gusto ko pong umpisahan ang message ko today sa isang tanong. Sana po hindi kayo ma-offend kasi meron lang amang akong gustong idein. Okay po ba? Okay. This is the question. Bakit po kayo nandito? Natanong na po ba ninyo sa sarili ninyo na kapag pumupunta kayo sa church every Sunday, ang una at palagi po ninyong iniisip kaagad ay kasi gusto nyong makapunta sa langit? Yun po ba, nararamdaman nyo? Kaninang umaga, nung nagbihis kayo, sinabi nyo, pupunta ako sa church kasi gusto ko mapunta ako sa langit. Ito po ba ang palaging nasa isip ninyo every Sunday? Yung topic about going to heaven. Hindi po ba, hindi naman? Hindi ba ang gusto natin ay iba't ibang topic palagi? Hindi po ba ang palagi nating inaabang-abangan ay yung mga topic kung paano tayo mabe-bless? Right? Paano tayo sasaya? Paano tayo makakaligtas, makakatakas sa mga problemang nakakasakal? Makinig po kayong mabuti. Ito po yung natuklasan ko sa aking buhay, spiritual, for how many years? Natuklasan ko po na ang lahat ng bagay na makakasaya at magsusustain sa life po natin ay matatagpuan natin. Gusto kong sabihin, ay matatagpuan lang natin sa mga batas o laws of God na nasa kanyang salita. Okay? Ibig sabihin, kung hindi po kayo nagbabasa ng salita ng Panginoon, hindi po nyo matatagpuan ang batas niya. No. Kaya, una, ang dapat magkaroon po kayo ng uhaw sa puso ninyo sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. And kahit nga po walang uhaw, just the thought na nasa kanya pala, nandito pala sa Word, yung ikasasaya ng buhay ninyo at magsusustain ng life ninyo, then sasabihin nyo sa sarili ninyo, kailangan palang magbasa ako ng salita. Or else ang buhay ko, baliwala. Okay. Now, ito po yung pinakita sa akin ng Panginoon. Sa bawat encounter natin sa mga batas ng Diyos, doon madidetermine, doon makikita kung tunay nga po tayong anak ng Diyos. So maraming tao dito sa mundo nabubuhay lang, parang tao lang. Gigising, tutulog, kakain, go work, papasok. Ganon lang ng ganon. Tapos mag-iisip, ano gusto niya sa future niya, maghahanap ng trabaho, right? Then maghahanap ng asawa, manganganak, mamamatay. Parang ikot lang na ganon. Sa totoo lang po, I'll be honest with you, hindi po ganon ginawa ng Panginoon. Ang tao, ang purpose ng tao. Hindi po ganon dinesign ng Lord. Yung kinreate niyang mga tao. Hindi. Nag-create siya ng tao, nag-create din siya ng mga batas. At doon sa batas na yon, nandun po lahat ng gusto niya. At nandun din po ang lahat ng ayaw niya. Kaya kung kayo po ay Diyos, ang hahanapin po ninyo ay yung naghahanap din sa iyo. Right? Gusto ko kayong akitin na mapalapit sa Panginoon kasi kahit ano pong kayod ninyo dito sa mundong ito, kahit anong hanap ninyo ng kaligayahan, hindi nyo po matatagpuan ang puno na kaligayahan sa mundo. No! Ang complete joy po na kay Jesus lamang. Okay? So, background pa lang po ito. Ini-introduce ko sa inyo na dapat ang tao, bata, matanda, dapat ang attention niya ay para lumago ang relasyon niya sa Panginoon. Ang attention ng bawat isang gustong sumaya ay mapasaya muna ang Diyos. Okay. Marami po ang hindi nakakaalam na ang paggagalingan
o panggagalingan ng tunay na success and blessings ay hindi sa isang topic lang kung paano ka magiging successful. Hindi sa isang seminar o isang course lang o isang book lamang. No. Manggagaling ito mula sa burning desire na mapasaya natin at malugod natin ang Diyos. Karamihan kasi ang gusto ng tao, sumaya ako. Right? Gusto kong sumaya ako. I-design ko yung life ko para ako sumaya. Pipili ako ng mga bagay-bagay na gusto ko at yun ang gagawin ko. Hindi po ganon ang katotohanan para kayo sumaya talaga. Ang tunay na nagpapasaya lamang ng tunay na joy ay ang Diyos. Bawat tao po, kailangang marating niya sa puso niya. On top, dun sa heart niya and mind niya, ang hinahanap lang niya palagi, una sa lahat, na magpapasaya sa kanya ay ang presensya ng Panginoon na nararamdaman niya, na nai-encounter niya. Kapag hindi po ninyo ito na-experience sa life po ninyo, the very presence of God, buhay po kasi siya eh. Akala ng tao, nagtatago ang Lord. Akala ng tao, hindi sumasagot ang Diyos. No, sumasagot po siya. Buhay po siya, nagpaparamdam siya. Nagtuturo siya. Kung hindi po ninyo nararamdaman iyon, ang ibig sabihin po nun, yung Espiritu ng Diyos wala sa inyo. So kapag wala sa inyo ang Espiritu ng Diyos, sinong nasa inyo po? Dalawa lang po yan. Laging nag-aagawan. Good or bad, evil or good. Pag hindi po ninyo nararamdaman yon, mag-isip po kayo. At sabihin nyo sa sarili ninyo, gagawin ko ang lahat ng pwede kong gawin para mapalapit ako sa Diyos. At ang unang pwede makapagpalapit sa inyo, sa Kanya, ay yung salita niya. Okay? Kasi sabi nga sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So pagka nire-reject mo yung Word, hindi mo binabasa, akala mo libro lang yan, yung Bible. It is as if every day sinasabi mo, ayaw kitang marinig, Jesus. Ayaw kitang marinig, Jesus. Ayaw kitang marinig, abala ka. Ayaw kong basahin yung salita mo kasi marami kong gagawin. Ganun po yung ginagawa ng tao. Kaya po magulo ang mundo kahit maraming mayaman sa mundo. So, sabi ko po sa inyo, magagaling lahat ng saya natin, success, everything mula sa burning desire. Yung umaapoy po na pagnanais natin na mapasaya muna ang Panginoon. Una sa lahat. Why? Kasi sa Kanya po ang lahat ng bagay. At siya rin ang may control sa lahat. Ito po ang sikreto. At gusto po ba din malaman kung ano pang sikreto para kayo sumaya, maging successful? Okay. Isa lang po ang nakakapagpasaya o makakapagpasaya sa Panginoon. Ito po ay ang obedience o pagsunod natin sa Kanya. Kapag po hindi tayo nagbabasa ng salita ng Panginoon, hindi tayo mapupuno ng mga kaalaman tungkol sa Kanya. Hindi natin siya makikilala. Hindi natin malalaman kung anong pinapagawa niya. Hindi natin malalaman kung anong ayaw niya. Okay? Ganun po kahalaga ang salita ng Panginoon. Dito po nakapaloob ang lahat ng tinuturo ng Diyos sa atin. Doon sa obedience. Lahat ng tinuturo po sa Bible, nakapoint sa pagsunod. Lahat ng batas sa Bible ay nakaturo din o nakapoint lahat sa pagsunod sa Diyos, sa pagsunod sa Diyos, sa pagsunod sa Diyos. Doon lagi tayo dinadala sa pagsunod. Kaya tayo nag-aaral ng salita. Kaya tayo nagpapakadalubhasang pag-aralan ang Word of God. Para po
makilala natin ang Diyos. Why? Of course, para po masunod natin siya. Nakukuha niyo po. Well, ang sagot sa mga problema ng tao ay ang pagsunod nila o natin sa Panginoon. Hindi lang ito sagot, ito yung maganda po sa mga problema. Ito po ay nire-require ng Diyos sa lahat. Batas po ito, utos ito eh. Pag sinabing utos, hindi mo po pwedeng hindi susundin. Kaya pag hindi mo sinunod, kawawa ka. Nakakatakot po ang walang Diyos. Minsan ini-imagine ko po walang Diyos, takot na takot ako eh. At ayaw ko ng walang Diyos. No? So, nandito po yung sagot sa mga problema ng tao, nasa pagsunod po sa Panginoon. At sabi ko nga, hindi lang ito sagot sa mga problema. Nire-require po ito ng Panginoon. It's a command na sumunod po tayo sa Diyos. Lalong-lalo na po yung mga tumanggap sa Panginoong Jesus as Lord and Savior. Can you imagine lahat po ng tumanggap kay Jesus? In-offer ni Jesus ang lahat. Kaharian niya, in-offer niya. Kaya nire-require po niya sa atin na tayo po ay mag-obey. Ang obedience po ay proof na tunay nga po na anak tayo ng Diyos. May nararamdaman na po ba kayo ngayon na meron kayong sinusuway sa Panginoon? Alam niyo po ba na marka? Ito'y mark o seal, itong obedience, para siyang marka o selyo na ang Espiritu po ng Panginoon ay nasa sa atin, nagwo-work sa atin. Marami pong tao, hindi nila alam na importante na yung Espiritu ng Diyos ay nandun sa atin, kasama natin. Hindi nila alam. Hindi nga nila alam kung ano yung Holy Spirit o ano yun. Hindi alam. Hindi nila alam na without the Holy Spirit, para tayong bulag sa mundo. Wala tayong alam. Kala natin marami tayong alam. Wala. Wala. Yung konting alam natin, parang grace na lang ng Lord, meron tayong konting alam. So, marka po, yung pagsunod sa Panginoon, yung obedience na yung Holy Spirit ay nasa sa atin at nag-work po sa atin. Alam niyo po ba na ang Holy Spirit, para siyang tatak, mark, seal. Siya yung palatandaan na pag dumating ang Panginoon sa Rapture Day, kasi anytime po, sa hindi nakakaalam po, meron pong hinula sa Bible na darating ang Panginoon, hindi natawag na rapture, magkakaroon ng meeting in the air, yung mga nabuhay kay Kristo, at ang sasalubong po sa mga tao na nabuhay kay Kristo, yung dadagit sa kanila, yung kukuha sa kanila, ay mga anghel. So yung mga angels na yon, alam nila yung kukuhanin nila, isasama nila. Tawag doon yung rapture. Kukunin yung mga metatak. Ibig sabihin, yung markado na sumusunod sa Lord. And I believe, kaya sinabi ni Pablo, in a twinkling of an eye lang eh. Isang pikit lang na ganon, wala na po yung mga sumunod kay Lord. Wala ka ng time magsisi pa. Sasabihin mo, sorry Lord, nagsisisi na ako. Hindi, makikita na lang ninyo, wala yung iba na makakilala nyo. And of course, another topic na yung mga susunod na mangyayari. Tapos sinasabi ko, hindi po biro-biro itong sinasabi ko sa inyo ngayon. Ito po'y maglilid sa kaunlaran ng buhay ninyo at hindi lamang po kaunlaran ng buhay nyo. Maglilid ito para makarating po kayo sa langit. Nakuha nyo po? Ganito po kahalaga itong mensahe na ito. So, pag hindi ka sumusunod sa Panginoon, hindi mo ginagawa ang calling mo sa Panginoon.
Ibig sabihin, pag hindi ka sumunod, hindi ka niya anak eh. Kasi ang mga anak ng Diyos may tatak. Look at Jesus, the only begotten Son of God. Sinabing begotten Son of God, masunurin po si Jesus eh. Di po ba? Sabi sa Bible, we must imitate Christ. Bakit di tayo sumusunod? Mukhang hindi tayo anak ng Lord. Nakuha niya po. Sabi ng iba, mabuti pa hindi na ako umattend dito sa church na to. Hindi, dapat nga magpasalamat ka. Kasi bihira yung church na nagtuturo ng mga tagos-tagos, hindi lang sa success, kung hindi pa, paano kayo makakarating sa langit? Kasi it doesn't mean namatay po yung tao, kahit kriminal, punta ng langit, hindi po. Kasi lagi sinasabi, naririnig ko, ay salamat, mapayapa na siya. Teka muna, kung hindi siya nabuhay kay Kristo at di siya nagsisi ng kasalanan niya at tinanggap si Jesus as Lord and Savior, hindi po siya pupunta sa langit. Kaya ang dami pong dapat mabunot sa utak ng tao. You see, kung hindi niyo po alam ito, ibig sabihin, hindi kayo nagbabasa ng Bible. Okay? Hindi kayo uma-attend ng Bible study. Kaya hindi niyo po alam yung sinasabi ko. Tama po ba? Pati kung kayo po tinatamaan nun, sasabihin niyo, naku, gusto ko, kailangan ko pala mag-aaral ng salita ng Lord. Para pala akong nabubuhay lang dito sa mundo na hindi ko alam kung saan ako patungo kahit tinutuntun ko yung gusto ko. Okay? So, marka po ang Holy Spirit na kayo ay pinananahan o nagdodwell sa inyo ang Espiritu mismo ng Diyos. The Holy Spirit is the very Spirit of God. Parang sinabi mo, Holy Spirit, ang God yan. Espiritu ng Diyos yun. Kailangan manahan sa akin. Kung hindi siya tumatahan sa akin, disobedient ako. Hindi ako sumusunod sa Diyos. Right? Pero kung ang Spirit ng God nasa atin, sigurado po, kahit mahirap, susunod kayo sa Diyos. Was Pastora Emerita Berqueros with her brand new message series entitled Simply Obey. And yung narinig nyo po ngayon, if you were blessed, patikim pa lang po yan because itong message series na to, it gets even more powerful as the weeks go by. Kaya next Sunday po, 8:30 to 9 p.m. Dito sa DWIZ 882 kHz, we're going to air yung part 2 nitong Simply Obey series. And we're going to give you a few reasons why. Kasi katulad po nung narinig nyo kanina, Pastora Emerita explained na very rare na sa time natin ngayon na makarinig kayo ng message na hindi lang concerned sa benefit nyo in this life. This message is concerned dun sa afterlife po ninyo, nating lahat, na parang hindi lang siya yung parang earthly blessing but yung concerned siya and it will impact yung eternal life nating lahat. And we believe that it also has the power for you to receive yung breakthrough ninyo if yung buhay nyo po ay nakikita nyo na parang paulit-ulit every year, the same routine every day, you do the same things, you get the same results. If you want to break free from that routine, from yung parang exhaustion ng life in this world, we encourage you to tune in again next Sunday for the part 2 nitong series na to. Dahil unbeliever man, Christian man kayo, or pwedeng matagal na kayong sinasabi nyong nag-church naman, it will revive yung love nyo and of course, yung simple obedience nyo sa Word and sa Lord. So, let's talk about it. What are your thoughts dito, Justin? Yes, a wonderful lesson that I've got from yung message ni Pastor tonight is that obedience is a powerful thing. Mm-mm. And our obedience can bless us bountifully. But kung gaano ka-great yung blessings na pwedeng natin makuha from yung obedience natin, ganun din yung gaano ka-great yung pwede nating ma-miss when we disobey. Kasi pag nag-disobey tayo, we miss a great chance of blessing, of yung true na joy, yung true na peace. And yung parang yung nasabi nga ni Pastora kanina, yung obedience natin kasi is a very powerful tool. Yeah. And sabi ni Pastora nga kanina na pag nag-disobey tayo yung kawawa. Totoo yun eh. Alain, what are your thoughts? And I also learned today that it starts with God's Word. That we've always heard time and time again in our Christian walk, that as much as our body needs physical food, we also need spiritual food. And that spiritual food is God's Word. And I think a good way of illustrating this is this way. Na when we eat food, putting it in our mouth is not enough.
We have to chew it and digest it inside of us. And in the same way, reading God's word is like putting the spiritual food in your mouth. Pero yung mga lukewarm Christians, hanggang doon lang. But understanding God's word, applying it in your life, and obeying the Bible's commandments, that's when you truly digest the spiritual food and benefit from God's word the way God meant it to be. And we heard from the message a while ago na one of the things that truly makes God happy is obedience. In fact, sabi pa nga sa Bible, di ba? God values obedience over sacrifice. The Bible exists because they are God's terms and conditions of obedience. Hindi dapat tayo nag-cherry pick na we only obey commands that are easier to do. We also have to do the hard ones from the Bible. So it's a great part 1 to the message series. Yes, I agree. And katulad nga, parang dugtong kasi ito nung series natin a few weeks back na sinabi na we have to follow God's principles for us to receive His promises. And katulad sa Bible, sabi ng Lord, He is going to bless those that love Him. And parang what a better way to show Him that we love Him but yung through yung simple obedience natin. Kaya parang magkarugtong yan. The best thing that we can do to make God happy is for us to simply obey Him. And when we make Him happy, we also find yung happiness natin in obeying Him. Why? Kasi kung mahal natin siya, sabi niya sa promise niya sa Bible, He is also going to reward us and to bless us infinitely more than what we could ask or imagine. And if you are listening tonight and you want to receive that promise, we encourage you to follow yung unang principle na sinabi ng Lord na we must draw near to Him, we must ask for forgiveness and repent from our sins for Him to be able to draw closer din, papunta naman sa atin. Kaya we encourage you to close your eyes and you can follow us dito sa simple prayer na to. We're going to pray in behalf of you. Heavenly Father, Lord, una po sa gabing ito, humihingi kami, Lord, ng tawad for all the disobediences, yung mga mistakes namin, even yung sin and struggle na we let you down kahit alam namin na mahal mo kami, unconditional yung grace mo sa amin, and yet we choose to ignore or pwedeng selective kami in obeying you. And right now, Lord, we draw near closer to you, asking for yung forgiveness mo and asking for help from your Spirit to turn us around kung nasa ang circumstance man po kami or season ng buhay namin. Heavenly Father, we thank you for Jesus for giving us yung life niya mismo and giving us a second chance, giving us the best that we could possibly have dito sa buhay namin on earth. And Lord, we accept you as our Lord and personal Savior. We receive your grace, we receive your mercy, and we promise, Lord, to follow you from tonight forward. We give you, Lord, our life. We give you, Lord, the rest of our days. Lead us and be with us. In Jesus' name we pray. Amen and amen. And if sinunod nyo po yung first step of obedience na yon, God is preparing you for yung comeback ninyo or yung breakthrough ninyo. Kaya we encourage you to not to miss itong brand new series na to entitled Simply Obey. Again, 8:30 to 9 p.m. next Sunday dito po sa DWIZ 882 kHz. Maririnig nyo another very powerful, potent siya. And for you to maximize yung time that you're listening to us, sundin nyo po kung ano yung natutunan nyo tonight. We're going to see you again next Sunday with this Simply Obey series. And katulad ng sinasabi natin, Simply Obey, meron tayong vision sa church to be the modern day Joseph the dreamer, kung saan nagpapakain tayo in times na pinakakailangan ng mga kababayan natin dito sa bansa natin. And out of yung simple obedience ng ating head pastor, si Pastora Emerita, pinanganak po itong vision na to na ngayon foundation na siya. We call it yung Joseph Feeding Mission, and we have Jam with us to share with us yung latest news and update sa JFM. Jam. Yes, good evening po sa inyong lahat. Praise God, kasi yung report natin today or tonight galing pa sa Iloilo, yung update report ito ng JFM Visayas team natin. And nakakatuwa po kasi sobrang masisipag po ang volunteers natin dyan sa JFM Visayas. Kaya naman po nakapag-feeding po ulit sila dito naman, this time sa Barangay Hayubo, Labunao, Iloilo po sila nakapunta. And very fruitful po yung outreach nila natin dyan kasi pumunta po sila dun sa Hayubo
Daycare Center. And dyan po yan sa Iloilo again. And hindi lang po sila nakapagpakain physical food sa mga bata, but nag-enjoy actually lahat. Even yung mga volunteers natin, sabi nga nila, nag-enjoy sila kasi nagkaroon sila ng Bible stories, ng games for the kids. And habang busy naman ang mga kids sa mga Bible stories nila, ang mga parents naman, sa kabilang dako, meron naman silang film showing. And nakakatawa kasi after ng film showing, may Bible study sila, nagkaroon sila ng prayer and counseling. And nagpapasalamat silang lahat doon kasi this is a great way for them to remind them din kung ano yung, kahit mahirap yung buhay, na God loves them. Kahit nasan man sila, aabutin sila ng Lord. And merong hope. And lastly, again po, para doon sa mga hindi din nakakaalam, meron pa rin po tayo, tuloy-tuloy pa rin po yung daily feeding program natin. Dito naman po yan sa Pasig, sa Palatio Elementary School. And balita ko, more than 100 students po yung napapakain natin every day. And sabi nga ng mga volunteers natin, yung favorite and most requested daw ng mga kids na niluluto ng JFM cooks natin ay yung tinola natin and chicken arroz caldo with egg. And nakakatawa kasi may mga favorites na sila. And makikita natin sa mga pictures, sabi nga namin, nasan yung tinola? Kasi ubos kagad, simut sarap talaga yung lalagyan nila. And nakaka-bless po makita yung mga bata na na-enjoy nila to. And alam nyo po, if you check yung photos natin, yung feeding program na ino-offer natin, hindi lang sa mga bata, even sa Lord, most especially sa Lord, we make sure talaga na hindi to basta-basta, hindi siya simple, hindi siya cheap. And we make sure na lahat ng mapapakain natin or yung beneficiary ng JFM outreach natin, maramdaman nila talaga na special sila, maramdaman nila yung love sa kanila ng Lord. Kaya special talaga yung ino-offer natin. And nagpapasalamat po kami again and again sa mga partners natin na patuloy na nagsusupport sa lahat ng mga outreaches natin. Sobrang nakakatuwa po kayo and God bless you talaga po. Yes, totoo yun. And in a few moments, we're going to ask you for yung support ninyo and yung pag-challenge din po sa inyo. And gusto ko lang kayong ma-inspire kasi another teaser for next week installment sa ating series. Magkakaroon po ito ng mga patotoo na sa obedience. And ngayon po kung pinaprod kayo ng Holy Spirit to give or to support or mag-respond dun sa challenge dito sa JFM, ako na po magsasabi sa inyo na may pinaprepare ang Lord na reward para sa obedience ninyo. Kaya Jam, let's give them yung ways on how they can give. Yes, sabi nga ng Lord, diba? Give, diba? And it will come back it will sa'yo. come back to Yes. you. Kaya simply obey God. Kaya kung gusto nyo po na magbigay sa JFM, magbigay sa mga kapwa natin, ito po yung mga ilang ways to give natin. Pwede po kayo mag-deposit through BDO. Ito po ang account name natin, Joseph Feeding Mission Outreach Foundation Inc. Again, it's Joseph Feeding Mission Outreach Foundation Inc. Account number po natin ay 4020182461. Again, it's 4020182461. Or pwede rin po through money transfer services. Ang authorized person po natin ay si Sister Gemma Ochoa. Ang address po ay number 4 San Roque Street, Capitolio, Pasig City, Philippines 1603. Or pwede nyo rin po i-send through GCash sa number po na 0916-564-9897. Or lastly, sa PayPal or credit card para po sa mga nasa ibang bansa or gusto online. Ang link po nasa josephfeeding.org. Again, it's josephfeeding.org. Yes, and ulitin ko po, no, i-announce natin, you can reach us at the following numbers. Ang ating landline po ay 687-5561. It's 687-5561. Or you may text us at our Globe number. It's 0916-564-9897. And for Smart, 0939-782-3001. And for your information po, on Mondays, we observe a day of rest or yung Sabbath. Our offices po are open from Tuesdays to Saturdays, 9 to 5 p.m. So if you need to contact us, pwede po kayo dun sa days and times na binigay po namin. And for all our complete information, visit therockofmysalvation.org. And we invite you din po, no, every Sunday, our main service is 10 a.m. sa number 4 San Roque Street, Capitolio, Pasig City. Tin? Yes, and kanina na-mention nga ni Tita Jam yung word na film showing. Kaya we'd like to promote our documentaries na Yes. bestsellers, yung Hell is Real,
Parts 1, 2, and 3, 666 is Real, The Real Signs of the Times, and Heaven is Real. Available at all leading bookstores nationwide. Yes, and itong mga DVDs po na to, sabi nga ng trailer, hindi ito fairy tale, hindi ito fiction. This is reality. So if mga pastors or mga staff or even yung mga concerned kayo sa family and friends nyo na pwedeng mahirap kayong i-evangelize or share ng gospel, you can do it through yung DVDs na to. Pwede nyo pong ipapanood sa kanila. It's available nationwide sa lahat ng bookstores, trailers online at therockofmysalvation.org. So next week po, magkita-kita tayo muli, but before we end, gusto nating batiin. Yes, happy birthday kay Sister Rhea and kay Sister Lay. And advance happy birthday kay Simon, kay Christine, kay Sister Janice, kay Sister Tet, and kay Janessa. Yes, happy birthday po sa inyong lahat. Again, thank you to all our listeners, partners, friends, and of course, yung mga starters natin sa church, lahat na nakasama natin earlier. Magkita-kita po tayo ulit next Sunday, 8:30 to 9 p.m. here on DWIZ 882 kilohertz for the part 2 ng brand new message series ni Pastora Emergita entitled Simply Obey. Kaya sa lahat na nakikinig, simply obey. Magkikita po tayo next Sunday dito pa rin sa The Rock of My Salvation. My name is Josh. I'm Justin. I'm Jam. And I'm Elaine. To God alone be all the glory. God bless you and have a good night.